So, differentiate each function with respect to x. So, meron tayo number 1. Let's say f of x equals sine 2x cube. Ito yung nakalagay na format. So, i-derive mo lang yan. Katulad siya ng chain rule, guys. So, pwede ka gawa ng ganito. Sine, cosine, negative sine, then negative cosine. Tapos, write mo lang siya papunta dito. Yan yung derivative ng sine, cosine mo. Anyways, yun nangyari. Derivative ng sine, magiging cosine, magiging wala. Kaya lang nakalagay. Pero understood naman yun na ito yun. Angle. Anyways, kung ganito guys, chain rule lang siya actually. Kumbaga, derive mo yung sine, kung kukunin mo yung f prime of x. So kung ito yung sine, derivative ng cosine. Copy mo yung cosine. Then copy mo yung angle. Then kunin mo yung derivative na ito. So ano ba yung derivative ng 2x cube? That is 3 times 2, 6. Then yung x cube magiging x squared. Then lagay mo na ito sa harapan. Hindi mo ito pwede multiply kasi angle to eh. Ito hindi. So bali magkakaroon ka dyan ng 6x squared cosine 2x cube. Ito na yung derivative. Oyasumi nasai. So number 2. So y equals tan 5x cube. Kapag naman ano guys, tangent, ang kailangan mo naman tandaan is yung tan x secant x, then takpan mo lang yung kunyari pinapaharap yung derivative ng secant, that is tan x secant x. Pag pinapahanap yung derivative ng tangent, that is secant x times secant x, so magiging secant squared x. So ganun siya ginagawa. So ganun pa rin yung process. So kunin mo yung y prime, so yung derivative ng tan, takpan mo lang, so magkakaroon ng dalawang secant, so secant squared x yun at secant squared. Then yung angle, I mean 5x cube, kasi yun yung angle natin, yung x, diba? Then kunin mo yung derivative na ito, 5x cube, derivative yun is 15x squared. Then same ng ginawa natin dito, lalagay mo lang sa harapan. So magkakaroon tayo ng 15x squared secant squared, tapos yung angle na 5x cube. So ganun siya ginagawa, yung derivative. Sundan, gets yun, napakadali. So let's say number 3, y equals secant 4x raised to 5. So ang sagot, okay naman. Ayun na yung pinaano nyan, wala na, binatamata na lang yan. Anyways, ako na nga, nantok na eh. So ganun pa rin guys. So dahil eto guys is secant, punta ka sa may tangent, so takpan mo isang secant, so magkakaroon ng tangent secant, diba? So bali magkakaroon ka ng tan, siyempre yung angle mo is eto, kakopyahin mo yun kasi yun yung angle na nakalagay. Then merong secant, then yung angle din parehas, then derive mo yun yung angle. So what is the derivative of 4x raised to 5? That is 20x raised to 4. Then lagay mo ito sa harapan, so magkakaroon ka ng 20x raised to 4. Then copy mo yung tangent, yung angle, tapos yung secant, then yung angle. Ayun yung magiging sagot. Ano ko ba yan? Mamaya. So number 4, so let's say meron naman tayong y equals, meron tayong cosecant, then may angle tayo na 5x raised to 5. So kapag cosecant naman guys, yung partner naman nito is cotangent. So kapag may mga
Kasi magkakaroon ka negative cotangent x, then cosecant x, then cosecant x. Do pares lang sila ng concept ng sa tangent. Takpan mo lang ulit. Then yun. Yan yung magiging sagot. For example, derivative ng cotangent. So takpan mo tong cotangent, yung matitira dong negative sa gilid. Then multiply mo yung dalawang cosecant. So magiging negative cosecant squared, yung derivative ng cotangent. Then kung cosecant naman, itakpan mo isang cosecant, and derive mo yung negative, yung cosecant. So that is negative cotangent x cosecant x. Anyways, madali lang yun. So magkakaroon tayo ng y prime. So meron tayong cosecant, takpan natin yun. So magkakaroon tayo ng negative. Then yung cotangent, yung angle natin na 5x raised to 5. Then may isa pang cosecant. Then yung angle. Then multiply natin sa derivative na nasa loob, which is yung 5x raised to 5. So basically, derivative nun is 25x raised to 4. Then lagay mo lang sa harapan. So magkakaroon tayo ng negative 25x raised to 4. Then copy lang natin yung cotangent, then yung angle, then yung cosecant, then yung angle. So ito na yung magiging derivative. Sundan. Ganun yung ginagawa. So number 5, let's say meron tayong y equals 2x raised to 5 plus 3 then cosine x squared. So paano naman to gagawin? So gagamit ka dito ng ano, product rule, or diretso rin na lang natin distribute. Pwede naman distribute kasi product rule, di ba matinto siyas distribute, wag na, hindi magpa-product rule na lang, pero pwede distribute guys kung trip mo. Anyways, magkaroon tayo ng u, that is yung itong term na 2x raised to 5 plus 3. Yan yung u prime. Derivative na ito, that is derivative ng 2x raised to 5 magiging 10x raised to 4. Then derivative ng constant is 0. So okay na yan. Then yung b natin, that is cosine x squared. So yung b prime, that is yung derivative ng cosine, that is negative sign. So lagay natin negative sign. Then copy natin yung angle. Then times natin sa derivative ng x squared, that is 2x. Then lagay lang natin sa harapan. So bali magkakaroon tayo ng negative 2x sin then x squared. So ito yung u prime, v tsaka b prime natin. So ganun yung gagawin. So kunin natin yung formula. Meron tayong y prime para sa product rule, that is uv prime plus bu prime. So plug lang natin yung u. So yung u natin, that is 2x raised to 5 plus 3. Lagyan natin ng bracket. Times natin sa derivative ng b, that is negative 2x sin then yung angle natin na x squared. Then plus yung sa b naman. Yung b natin, that is cosine x squared. Then times natin sa derivative ng u, that is 10x raised to 4. So simplify na lang. So basically magkakaroon tayo dito ng sa una. So distribute. So negative 2x sin x squared times 2x raised to 5. So magiging negative yung sign. Then 2 times 2 magiging 4. Then hulog yung ballpen. Walang tinta. 2x, magiging negative 4. Then yung x raised to 5 times x magiging x raised to 6. Then yung sign lagay natin sin x squared. Then dito rin distribute.
So, positive times negative, magiging negative yun. Then, 3 times 2 magiging 6. Then, copy lang yung x sign. Tapos yung x squared na angle. Then, punta tayo dito sa kabila. Sa plus, yung ito, multiply lang. So, copy lang yung 10. Unahin natin yung algebraic bago yung triangle. So, ayun na. Ito na yung sagot guys. Kasi wala naman pwedeng combine. Kasi magkaiba ng term. Ito naka raise to 6. Ito naka 1 lang. Ito naka raise to 4. So, basically, ayun yung magiging sagot. Diba gano'n naman lagi kung mag-combine. Pero pwede mo siya i-factor out kung gusto mo. Kunyari, ito. Kung gusto mo pa i-simplify. So, ito may negative 4, negative 6, tsaka 10. So, basically, yung mga numbers, pwede natin ma-divide by 2. So, labas natin yung 2. Then, sa x, meron din yung pinakamababang exponent. So, ito, x raised to 6. Yung kabila x. Yung kabila x raised to 4. So, ibig sabihin, yung pinakamababa yung kukunin natin, which is yung x. So, copy natin yung x. Then, ayun na. Babawasan mo lang yun. So, yung 2, pag yung 4 divide mo by 2, magiging 2 pa yun. So, negative to yun kasi negative yung sign. Then, yung x raised to 6, magiging x raised to 5. Then, copy natin yung sign. X squared. Then, ito naman, magiging negative. Pag dinivide to, magiging 3. Bawasan yung x. So, mawala yung x. Matitira yung sign na lang. Then, x squared. Then, 10 divide 2 is 5. X raised to 4, bawasan mo. Magiging x cube. Then, cosine ng x squared. So, ito yung magiging simplified form niya. Yung derivative natin na ito. Using product rule. Anyways, ganun siya ginagawa. Diba?